Ang kasaysayan ng industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas ay hindi magiging kumpleto kung hindi babanggitin ang pangalan ng isang natatanging alagad ng sining na nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng mga manonood. Si Cecilia Obsum Rodriguez na mas kilalang publiko sa kanyang pangalang pang-artista na Celia Rodriguez ay tinuturing na isa sa mga pinakadakilang kontrabida sa kasaysayan ng sining sa bansa. Sa loob ng mahigit 6 na dekada, ipinamalas niya ang isang uri ng pagganap na pinaghalong sopistikasyon, bagsik at karilagan na naging pamantayan para sa mga sumunod na henerasyon ng mga artista. Ipinanganak si Celia Rodriguez noong Marso 17, 1938 sa bayan ng Bulan, Sorsogon. Siya ay nagmula sa isang pamilyang may lahing Kastila at Pilipino, kung saan ang kanyang ama na si Angel Rodriguez ay may ugat mula sa Barcelona, Espanya, habang ang kanyang ina naman ay si Perla Obsum na isang mestisa. Siyang pinakabata sa 8 magkakapatid na babae na magkakasamang lumaki sa kanilang malawak na hasyenda sa Sorsogon, kung saan ang pamilya ay nagmamay-ari ng negosyo ng abaka at kopra. Ang kanyang maagang edukasyon ay naganap sa Kolehiyo de la Milagrosa, isang kilalang kumbento at paaralan sa kanilang lalawigan. Nang lumaon, nagpa siyang kanyang ama na ibenta ang kanilang mga negosyo sa probinsya, kaya ang buong pamilya ay lumipat sa lungsod ng Legazpi sa Albay bago tuluyang nanirahan sa Maynila, partikular sa distrito ng Santa Mesa. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa Centro Escolar University kung saan niya natapos ang kursong sekretarial at kumuha rin ng ilang taon ng kursong commerce upang ihanda ang sarili sa isang karaniwang trabaho sa opisina. Ang kanyang pagpasok sa mundo ng sining at pag-arte hindi binala kundi bunga ng isang pagkakataon habang siya ay dumadalo sa mga handaan sa Maynila. Dahil sa kanyang taglay na tangkad, kakaibang ganda at angking tikas, napansin siya ng tanyag na fashion designer na si Eddie Ocampo na nag-imbita sa kanya upang subukan ang mundo ng ramp modeling. Ang kanyang karanasan sa pagiging modelo ang nagbukas ng pinto upang mapansin siya ng mga producers ng pelikula noong huling bahagi ng dekada 50. Opisyal na nagsimula ang kanyang karera sa pag-arte noong taong 1958 nang mapabilang siya sa mga pelikulang Sangal ng Espada at Shirley May Darling. Sa mga unang taon na ito, agad na nakita ng mga direktor ang kanyang potensyal na hindi lamang bilang isang magandang mukha kundi bilang isang matatag na aktres na kayang maghatid ng mabibigat na emosyon sa puting tabing. Mabilis na umakyat ang katanyagan ni Celia Rodriguez dahil sa kanyang natatanging kakayahan na gampanan ng mga papel na may matinding personalidad at pagiging sopistikada. Nakilala siya sa pagganap bilang pangunahing katunggali ng mga bida, partikular na sa mga pelikula ng sikat na karakter na Darna, kung saan gumanap siya bilang ang tanyag na ahas na si Valentina at iba pang mga makapangyarihang kontrabida. Ang kanyang kahusayan ay kinilala ng mga kritiko na nagbunga ng maraming parangal mula sa Filipino Academy of Movie Arts and Sciences o mas kilala bilang FAMAS. Nagwagi siya ng 4 na FAMAS Awards para sa kanyang natatanging pagganap sa mga pelikulang Kulay Dugo ang Gabi noong 1964 bilang Best Actress, Ang Passionate Strangers noong 1966, Lilith noong 1971 at ang dramang Magnifico noong taong 2003. Bukod dito, nakamit din niya ang parangal bilang Best Supporting Actress sa Metro Manila Film Festival sa makasaysayang pelikula na Bulaklak sa City Jail noong taong 1984. Sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi nailigtas si Celia Rodriguez mula sa mga kontrobersiya na natural na kaakibat ng buhay sa ilalim ng liwanag ng kamera. Mula na magsimula siya bilang artista hanggang sa mga huling taon, madalas siyang maikabit sa mga issue ng hindi pagkakaunawan sa ilang mga direktor at kasamahan sa industriya dahil sa kanyang pagiging prangka at pagkakaroon ng mataas na pamantayan sa trabaho. Sa isang sikat na pahayag, inamin niya na maraming direktor ang hindi nasisiyahan sa kanya dahil hindi siya natatakot na magsalita kapag nakikita niyang hindi profesional ang takbo ng produksyon. Naitala rin ng isang insidente kung saan tahasan niyang sinabi sa isang direktor na sana'y huwag na silang magkasama muli sa anumang proyekto dahil sa kawalan ng maayos na sistema sa set. Ang kanyang pagiging matatag, may prinsipyo at hindi madaling masinta ay madalas na napagkakamalang pagiging arogante, ngunit para sa kanya, ito ay pagpapakita lamang ng tunay na profesionalismo at paggalang sa sining ng pag-arte. Ang pinakamalaking usapin at kontrobersiya na gumising sa atensyon ng publiko kamakailan ay ang kanyang biglaang pagkawala sa sikat na primetime serye na FPJ's Batang Quiapo na pinagbibidahan at dinirek ni Coco Martin. Gumanap siya sa nasabing serye bilang ang karakter na si Pilar, isang matapang at mayamang hasyendera na nagdala ng matinding tensyon sa kwento. Ang kanyang pagganap ay labis na hinangaan ng mga manonood at nagbigay sa kanya ng panibagong sigla sa kanyang karera sa telebisyon. Gayunpaman,
Naging laman ng mga balita ang kanyang desisyon na lisanin ang programa na nagdulot ng iba't ibang haka-haka sa mga taga-subaybay kung nagkaroon ba ng hidwaan sa pagitan niya at ng pamunuan ng istasyon o ng mga direktor. Ang mga chismis ay mabilis na kumalat sa mga social media platform at mga programang pampelikula na nagtatanong sa totoong dahilan sa likod ng pagkawala ng isa sa mga pinakamalakas na karakter sa serye. Upang linawin ang mga lumalabas na usap-usapan, lumabas sa mga katotohanan na ang dahilan ng pagkakaalis sa kanya ay may kinalaman sa kanyang kalusugan at sa natatanging sistema na paggawa ng pelikula ni Coco Martin. Kilala si Coco Martin sa industriya sa paggamit ng tinatawag na scriptless process, kung saan walang ibinibigay na nakasulat na script sa mga artista bago ang mismong araw ng pag-shoot. Sa sistemang ito, ang mga linya at eksena ay ibinibigay lamang sa set at inaasahan ng mga artista na mabilis na mag-memorize at mag-improvise ng kanilang mga dialogo upang mapanatili ang natural na reaksyon. Para sa isang veteranong aktres na nakasanayan ang tradisyonal na pamamaraan kung saan pinag-aaralan ng script gabi bago ang pag-shoot, ang ganitong mabilis at pabago-bagong sistema ay nagdulot ng labis na pagod at stress. Nahirapan ang kanyang isip at katawan na makasabay sa biglaang pagpapakabisado ng mga linya sa mismong oras ng taping. Ang stress na dulot ng kawalan ng permanenteng script at ang pangailangang mag-memorize sa mabilisang paraan ay nagkaroon ng direktang epekto sa kanyang pisikal na pangangatawan. Sa mga ulat mula sa mga lehitimong ehensya ng balita tulad ng DWIZ, nakumpirma na madalas na tumataas ang blood pressure at presyon ng dugo ng aktres habang nasa set ng taping dahil sa matinding pressure. Ang patuloy na pagtaas ng kanyang alta presyon ay nagdulot ng panganib sa kanyang kalusugan, lalo na't ang kanyang edad ay nangangailangan na ng mas maayos at hindi masyadong nakapapagod na kapaligiran. Dahil sa payo ng mga doktor at sa kanyang sariling pagkilala sa limitasyon ng kanyang katawan, nagpasya si Celia Rodriguez na maghain ng kanyang opisyal na pagre-resign sa produksyon upang unahin ang kanyang kaligtasan at kapayapaan ng isip. Upang bigyan ng maayos na pagtatapos ang kanyang karakter, binaril si Pilar sa isang eksena ng engkwentro at ipinakita na nakomato sa ospital bago tuluyang mawala sa takbo ng kwento. Sa kabila ng kanyang pag-alis, walang naging masamang tinapay sa pagitan ni Celia Rodriguez at ng pamunuan ng programa. Sa kanyang mga panayam pagkatapos ng insidente, nagpahayag siya ng malalim na pasasalamat at paghanga kay Coco Martin dahil sa pagiging bukas palad nito at pag-aalaga sa mga veteranang artista sa industriya. Sa kasalukuyang taon, si Celia Rodriguez ay nasa 88 taong gulang na matapos niyang ipagdiwang ang kanyang kaarawan noong Marso. Sa kabila ng kanyang advanced na edad, nananatili siyang isang ehemplo ng grasya, talino at dignidad. Ang kanyang buhay ngayon ay nakasentro sa pagpapanatili ng kanyang kalusugan at pag-e-enjoy sa mga bunga ng kanyang mahabang panahon ng pagtatrabaho sa industriya ng sining. Ang kanyang pinagkakaabalahan ngayon ay ang pamamahinga, pagbabasa at pagsubaybay sa takbo ng industriya mula sa kanyang tahanan. Si Celia Rodriguez ay nananatiling isang buhay na patunay na ang tunay na talento at profesionalismo ay walang kupas at ang kanyang pangalan ay habang buhay na nakaukit bilang ang nag-iisang reyna ng mga kontrabida sa kasaysayan ng sining sa Pilipinas.